Kaya pala inanunsyo na ni KD ang next NBA team ni LeBron habang patuloy nga po na naghihintay ang buong mundo ng basketball sa desisyon nitong si LeBron James, isa nga po sa kanyang mga matagal ng karibal at kaibigan ang nagbigay na ng kanyang prediksyon. Ito nga pong si Kevin Durant, ang superstar ng Houston Rockets, ay naglabas na nga po ng kanyang saloobin kung saan nga po ba dapat mapunta ang 41 anyos na gulang na alamat. Ayon pa nga po kay KD, may dalawang kupunan na nga lamang po ang nakatayo sa kanyang isipan, ang Cleveland Cavaliers at ang Philadelphia 76ers. Paano ba naman kasi mga kapatid, sa isang panayam nga po kamakailan, nang tanungin nga po itong si Durant kung saan niya nakikita si LeBron na maglalaro sa susunod na season, hindi na nga po siya nag-atubiling magbigay ng kanyang matapat na opinyon. That's the $1,000,000 question. I wish I knew. If I had to choose one, I would say Cleveland. But I think Philly got a good chance too. Ibinahagi rin nga po niya ito sa isang panayam kay The Score kung saan sinabi niyang, honestly, if I had to pick one, I would say Cleveland. But Philly also has a big chance. Sa kabila nga po ng mga chismis na ang Golden State Warriors ay muling sumisibat bilang isang posibleng destinasyon, nananatili pa rin nga po ang prediksyon ni KD na ang Eastern Conference ang magiging bagong tahanan ni The King. Pero syempre hindi nga po mawawala ang tanong na bumabagabag sa isip ng maraming fans. Maglalaro kaya sina LeBron James at Kevin Durant sa iisang kupunan balang araw? Ang sagot ni Durant, isang nakakatawa ngunit prangkang pagtanggi. Well, you're going to be waiting for the rest of your life. I don't think that's going to happen. We're both 40 years old, man. Sa edad nilang 38 at 41, tila hindi na nga po ito bahagi ng kanilang mga plano. Sa halip mas interesado nga po itong si Durant na mapanood ang kanyang matagal ng karibal na magpatuloy sa kanyang pagiging dominant sa kanyang susunod na kupunan. Either way, it's gonna be a movie. He's gonna ball out. He's still got a lot left in the tank. Ang prediksyon ni Durant ay hindi malayo sa katotohanan. Ayon pa nga po sa mga kamakailang ulat, inaasahan na si LeBron ay mananatili sa Eastern Conference kung saan ang Cleveland Cavaliers, Miami Heat at Philadelphia 76ers ang mga nangungunang contenders. Ang pagbabalik sa Cleveland ay magiging isang storybook ending para sa isang bata na nagdala ng kampyonato sa kanyang bayan noong 2016. Ito ang magiging perpektong huling kabanata nga po niya para sa isa sa pinakadakilang manlalaro sa kasaysayan ng NBA. Ngunit ang Philadelphia 76ers ay hindi dapat baliwalain sa pagkakaroon nga po nila ng isang Joel Embiid at Tyrese Maxey. Ang Sixers ay isang win now na kupunan na maaaring magbigay kay LeBron ng kanyang pinakamagandang pagkakataon na manalo ng isa pang kampyonato bago siya magretiro. Habang ang buong mundo ng basketball ay patuloy na naghihintay sa opisyal na anunsyo ni LeBron James, ang prediksyon ni Kevin Durant ay nagdadagdag ng panibagong sigla sa usapan. Si Durant nga po na nakasama at nakalaban na si LeBron sa loob ng 2 dekada ay may sapat na karanasan upang magbigay ng kanyang opinyon, di ba? At sa kanyang pananaw, ang Cleveland Cavaliers ang pinakamalamang na destinasyon ng kanyang matagal ng karibal. Ngunit sa mundo nga po ng NBA, wala nga rin pong sigurado hanggat hindi ito opisyal na inaanunsyo. Ang tanging tiyak ay ang desisyon ni LeBron ay maging isa sa pinakamahalagang kwento ng off-season na ito. At tiyak nga po na ito ay magiging isang movie na hindi dapat palampasin. Ano sa tingin mo, sumasang-ayon ka ba kay Kevin Durant? Dapat bang bumalik si Lolo LeBron sa Cleveland o mas mainam na pumunta siya sa Philadelphia? Pero mukhang ayaw nga rin yata po ni KD na mapunta si Lolo sa Warriors. Samantala kumilos na ang GSW kay Klay, sunod si LBJ. Habang patuloy nga po na naghihintay ang buong mundo ng NBA sa desisyon nitong si LeBron James, isang magandang balita ang dumating para nga po sa Golden State Warriors. At ito nga po ay may kinalaman sa isang pamilyar na mukha. Ayon nga po sa ulat ni NBA Insider na si Jake Fisher sa kanyang podcast, ang Warriors at si Klay Thompson ay parehong bukas sa isang reunion. Lalo na nga po kung ang franchise ay matagumpay na makumbinsi si LeBron James na pumirma sa kanila ngayong off-season. Ang balitang ito ay tiyak na magpapasya sa mga tagahanga ng Warriors na nangangarap na muling makita ang Splash Brothers na magkasama sa court. Si Klay Thompson nga po ay umalis sa Golden State Warriors noong 2024 pagkatapos ng isang magulong sitwasyon sa kanyang huling mga taon sa kupunan. Mula nga po noon, siya nga po ay naging bahagi
na ng Dallas Mavericks kung saan siya ay nag-ambag bilang isang veteranong shooter. Ngunit ngayon may posibilidad na siya ay bumalik sa kanyang dating tahanan, isang kupunan kung saan siya ay nanalo ng 4 na kampyonato at naging bahagi ng isa sa mga pinakadakilang dynasty sa kasaysayan ng NBA. Ayon pa nga po kay Fisher, parehong interesado nga po ang Warriors at si Thompson na magkaisa muli. Lalo na nga po kung ang kupunan ay makakakuha ng isa pang superstar sa katauhan nga po nitong si LeBron James. Hindi nga po ito ang unang pagkakataon rin na si Klay Thompson ay nalilink kay LeBron James. Ayon sa ulat, si Thompson ay had interest in playing LeBron in the past. Noong 2024, si LeBron nga po mismo ang tumawag kay Thompson upang subukang akitin siya sa Los Angeles Lakers sa panahon ng free agency. Bagamat hindi nga po natuloy ang pagkakataong yon, ang interes ni Thompson na makasama ang 4 na beses na kampyon ay nananatili pa rin nga po. Ngayon, kung ang Warriors ay matagumpay na makuha si LeBron, ang posibilidad ng isang reunion ay magiging mas makatotohanan. Ayon sa mga ulat, ang Warriors ay may 2 posibleng paraan upang makuha si Thompson. Una nga po ay sa pamamagitan ng free agency. Kung ang Warriors ay makakuha ng sapat na cap space, marahil sa pamamagitan nga po ng pag-trade kay Jimmy Butler, maaari nilang subukang papirmahin si Thompson bilang isang free agent. Pangalawa nga po ay itong sa pamamagitan ng trade. Isa nga po sa pinakausap-usapang trade idea ay ang pagpapadala kay Jimmy Butler na may tumataginting na $56.8 million na expiring contract. Diyan nga po sa Dallas Mavericks kapalit nina Kyrie Irving at Klay Thompson. Kung magkakatotoo ang trade na ito, ang Warriors ay magkakaroon ng isang nakakatakot na lineup na binubuo nina. Yan nga po ay sina Steph Curry, Klay Thompson, LeBron James, Draymond Green at Kyrie Irving. Hindi nga lamang po isang super team to, kundi isang mega super team na tiyak na magiging paborito upang manalo ng kampyonato. Walang duda nga po yan, panigurado. Kung si Thompson nga po ay bumalik sa Warriors, inaasahan na siya ay gaganap ng mas maliit na papel kumpara sa kanyang prime years. Sa edad nga po na 36, hindi na siya ang parehong two-way star na nag-a-average ng 20 plus points kada laro. Ngunit ang kanyang familiarity nga po sa sistema ng Warriors at ang kanyang koneksyon kay Stephen Curry ay maaring magbigay sa kupunan ng mahalagang shooting at lalim mula sa bench. Ang kanyang karanasan at championship pedigree ay magiging napakahalaga para sa isang kupunan na naglalayong manalo ng isa pang titulo bago nga po magsara ang window ni na Curry at Green. Ang posibilidad ng isang Klay Thompson Warriors reunion ay hindi na nga po isang malayong panaginip sa tulong nga po ng mga ulat ni Jake Fisher at ang determinasyon ng Warriors na makuha nga po itong si LeBron James. Ang Splash Brothers ay maaaring magsama muli sa susunod na season. Ngunit ang lahat ay nakasalalay sa isang malaking tanong: pipirma ba si LeBron James sa Golden State Warriors? Kung oo, ang domino effect ay maaaring magdala kay Klay Thompson pabalik sa Bay Area at muling buhayin ng isa sa mga pinakamahusay na backcourt sa kasaysayan ng NBA. Ano sa tingin mo? Dapat bang bumalik si Klay Thompson sa Warriors? At sa tingin mo, magiging panalo ba ang mega super team na ito? Ibahagi ang inyong opinion sa comments.